nyo na. Wala na. Wala siya kasalanan sa mga matigil siya. Di ba? Naririto tayong lahat sa plaza para saksihan ang paghahatol ng korte sa kriminal na si Alejandro Luciano Pereira y Masangkay sa mga salang labag sa kautusan ng Diyos at ng bansang Espanya. Bitayin! Bitayin ang demonyo! Bitayin! Bitayin! Hindi kayo magtatagumpay! Napabagsakin ako! Hindi! Pagsisisihan nyo tong ginawa nyo sa akin, babalikan ko kayo! Bitayin! Bitayin ang demonyo! Bitayin yan! Bitayin! Sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng pamahalaan ng Espanya, hinahatulan ko si Alejandro Luciano Pereira y Masangkay ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbigti sa mga salang pilibusterismo, pagpatay, pagsasanay ng pangungulam at pagtatraidor sa bansang Espanya. Ang paghahatol na ito ay agad na isa sa katuparan ngayong araw, Hulyo 12, 1894. Bitayin! Bitayin! Bitayin ang demonyo! Bitayin! Akala nyo mapapatay nyo ako? Nagkakamali kayo! Babalik ako! Tandaan nyo yan! Babalik ako at mag-aasik uli ako ng lagim! Patay na! Patay na ang kriminal! Mabuhay ang bayan ng Santa Catalina! Mabuhay ang bansang Espanya! Mabuhay! Mabuhay! Alejandro, mahal ko. Patawarin mo ko kung hindi kita nagawang ipagtanggol sa mga taong nag-aakusa sa'yo. Alam kong isa kang inosente. Wala kang alam sa mga kasalanang ibinibintang nila sa'yo. Alejandro, ano ang aking gagawin ngayong wala ka na? Parang nawalan na rin ang saysay ang aking buhay. Consuelo, iha. Umiiyak ka na naman. Mama, alam niyo ang dahilan kung bakit ako nagdadalamhati. Alam ko. Kaya ako naririto para ipaunawa sa'yo na hindi si Alejandro ang nararapat mong mahalin. Isa siyang pilibustero, isang traidor sa bansang Espanya. Iha, isa siyang kampo ng kadiliman. Hindi totoo yan, Mama! Mabuting tao si Alejandro. Hindi niya magagawang pumatay at lalong hindi siya isang mangkukulam o halimaw tulad ng ibinibintang sa kanya ng taong bayan. Ngunit iha, napatunayan sa korte na totoo ang mga bintang sa iyong nobyo. Isa siyang demonyo, Consuelo. Kaya dapat lang sa kanya ang hatulan ng kamatayan. Diyos na ang humatol kay Alejandro. Hindi, Mama! Dahil alam kong inosente si Alejandro! Senyora! Senyora! Naririto po si Senyora Rivera, ang inyong pong kapatid. Ay, ganun ba? O sige, pakisabi sa aking kapatid na papunta na ako. Opo, Senyora. Consuelo, tama nang iyong pag-iyak. Hindi mo dapat iyakan ang isang lalaking katulad ni Alejandro. Umayos ka sapagkat mamaya dadalaw tayo kay Padre Horacio para ikaw ay mangumpisal at mawala ang iyong mga kasalanan dala ng iyong nobyong kampo ng kadiliman. Nahatulan na ng kamatayan si Alejandro. Kasalukuyan siya nakabigti ngayon sa plaza. Mabuti naman kung ganon. Matatahimik na rin ang ating bayan ngayong wala na ang kampo ng Diablo. Naniniwala ako sa mga akusasyon laban sa lalaking yun. Halata naman kasing
Isa siyang mamamatay tao at mangkukulam. Kung hindi ba naman siya mangkukulam, nagagawa niyang akitin ng halos lahat ng mga kababaihan dito sa Santa Catalina. Maski ang ilan sa mga matitipunong Ginoo sa bayan natin, nagagawa niyang mga marikon. Hindi ko alam kung ano ang nakita ni Consuelo sa lalaking yon. Kamusta na nga pala ang iyong anak? Ayun, nagdadalamahati pa rin si Consuelo. Pero nagbabalak akong ipadala siya sa San Rafael para magbakasyon. Nang sa gayon ay makalimutan na niya si Alejandro. Tama yan, Victoria. Mas makabubuti sa kanya kung doon muna siya sa hasyenda natin sa San Rafael. Maninirahan si Consuelo. Pero Augusto, paano pala nakakasiguro ang otoridad na walang mag-aasik ng lagim sa ating bayan? Ilang taon ding natakot ang mga tao dito sa Santa Catalina dahil sa mga pagpatay na nagaganap. Wala na si Alejandro kaya sigurado akong matatahimik na ang buong bayan natin. Pero di ba yung mga pagpatay dito ay naiuugnay sa gumagala raw na aswang? Sigurado ba talagang si Alejandro lang yon? O baka naman may mga kasama pa siyang iba? Si Alejandro lang yon, hermana. At saka ayon sa simbahan at pamahalaan, walang aswang. Pero may mga testigo. May mga nakakita doon sa aswang, di ba? Abay, ako'y nagbabasa lamang sa mismong investigasyon ng pamahalaan at ng simbahan. Walang aswang. Ito'y pakana lamang ng mga taong galit sa pamahalaan at simbahan para magdala ng takot sa buong bayan. Maniwala ka, Victoria. Hindi totoo ang aswang. Ay, sana nga, hermano. Sandali, Augusto. Pepe, halika nga dito. Pepe! Ay, bakit po, senyora? May pag-uutos po ba kayo? Ano ba yung hawak mo? Para po ito kay Senyorita Consuelo. Kanino galing? Hindi ko po alam. Ipinaabot lang po sa akin ni Senyor Julio. Kay Julio? Malamang kay Alejandro galing ang mga liham na yan. Magkaibigan ng dalawang yon. Akin na nga yung hawak mo, Pepe. Ito po, senyora. Huwag mong sabihin sa senyorita ang tungkol dito sa liham, ha? Maliwanag ba? Opo. O sige na, bumalik ka na sa trabaho. Tama ang hinala ko. Kay Alejandro nga galing ang mga liham. Ang huling sulat niya sa anak ko bago siya bitayin. Ano nakasaad sa kanyang liham, Victoria? Sandali, hermano. Binabasa ko pa lang. Ang sabi dito, binitay man nila ako, pero hindi nila ako mapapatay. Magbabalik ako, Consuelo. Hintayin mo ako bukas. 9:00 ng gabi. Magkita tayo sa iyong silid. Augusto, ano bang ibig sabihin ni Alejandro dito? Hindi ko alam, Victoria. Nasiguro ba nilang patay na si Alejandro? Oo, siguradong patay na si Alejandro. Nasaksihan ko ang pagbitay sa kanya kanina. Posibleng mabuhay pa siya sa pagbigti sa kanya. Pero bigla akong kinabahan. Paano kung totoo ang usap-usapan na kampun talaga ng kadiliman si Alejandro? Huwag kang matakot, Victoria. Dahil hindi na nagbabalik ang isang patay. Bilisan niyong ibaba ang bangkay na yan. Kayo talaga mga Indio. Ang bahagal niyong kumilos. Ginoong Alkalde, naibaba na po namin ang bangkay sa pagkakabigti. Kung ganon, alisin niyo na yan dito sa plaza. Pronto! Masusunod. Uy, Berto. Yung ginagawa mo dyan sa bangkay, binubuksan mo ba ang talukap ng kanyang mata? Hindi. Sinisiguro ko lang kung totoong usap-usapan. Na ano? Naswag si Ginoong Pereira? Hindi. May palagay akong hindi aswang ang Ginoo. Lando, yung mata niya kasi, parang mata ng sapusa. Hindi ganun na mata ng aswang. At paano mo naman nasabi? Aswang ka ba? Alam mo kasi, nung buhay pa ang Ginoo, nagkalat ang mga usap-usapan na may nakita silang malaking halimaw na lumilipad sa mga sementeryo at nakita nilang kumakain ito ng mga bangkay na kalilibing pa lang. Hindi ganun ang aswang, pare. Kahit kailan, hindi ko makain ng bulok na laman ng isang aswang. Anong tawag sa kanya? Alam mo, ako'y taga Cagayan de Sulu.
At kung hindi ako nagkakamali, ang Ginoo ay taga ron din. Sa lugar namin ay merong isang klase ng halimaw na kung tawagin ay berbalang. Berbalang? Oo. Yung mga nakita sa lugar natin na halimaw na kumakain ng mga nabubulok na bangkay, isa yung berbalang, hindi aswang. At kung totoong berbalang si Ginoong Pereira, Anong ibig mong sabihin, Berto? ibig sabihin, hindi papatay si Ginoong Pereira dahil ang mga berbalang ay immortal. Tama ka. Isa nga akong berbalang. Diyos niya! Nakapaya! Napaya, Ginoong! Napaya, Pereira! Anong kaguluhan ito? Diyos niyo por santo! Ginoong Pereira! Hindi maaari! Imposible! Kumusta, Ginoong Alcalde? Sabi ko na sa inyo't magbabalik ako. Totoo ngang isang kampon ka ng kadiliman! Iho de Diablo! Ah! Takbo! Pepe, kitang-kita ng dalawang mata namin ni Berto na nabuhay uli si Ginoong Pereira. Totoo mga haka-haka na isa siyang kampon ng kadiliman. Talaga, Lando? Kung buhay pa si Ginoong Pereira, ibig sabihin, Babalik siya at malamang kukunin niya ang kanyang nobya. Pepe, bakit hindi mo pa isara ang pinto? Malalim na ang gabi. Lando, anong ginagawa mo dito? Senyora Victoria, muling nabuhay ang kasintahan ni Senyorita Consuelo. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Imposibleng mangyari yan. Pero totoo po, kitang-kita ng dalawa kong mga mata na nabuhay muli si Ginoong Pereira. At hindi lang po ako ang saksi. Si Berto din po at ang alkalde. Nasaksihan din nila nang mabuhay muli ang bangkay. Ay, Diyos mio. Sana'y nagsisinungaling ka lang. Tama ba ang pagkakarinig ko? Muling nabuhay si Alejandro? opo, senyorita. Pepe, tama na nga ang kabaliwan ninyo ni Lando. Kahit kailan hindi nabubuhay ang isang patay. Totoo po ang sinasabi namin, senyora. Ay, sige na Lando. Umalis ka na. At ikaw, Pepe, isara mo na ang pinto. Buhay pa si Alejandro. Kung totoo man ang sinabi ni Lando, lalong hindi nararapat ang lalaking yon sa'yo, iha. Isang demonyo si Alejandro. Kung makapanghusga kayo ng kapwa, akala niyo'y perpekto kayo. Huwag mo nga akong pagsalitaan ng ganyan, Consuelo. Yan ba ang tinuturo sa'yo ng lalaking yon? Ang maging lapastangan sa iyong ina? Hindi totoo ang mga sinasabi niyo laban kay Alejandro. Alam kong mabuti siyang tao, naniniwala kung hindi siya kampo ng kadiliman tulad ng ibinibintang niyo sa kanya. Manahimik ka! Pumalik ka na sa iyong kwarto! Pronto! Alejandro, mahal ko. Marami silang sinasabi laban sa'yo, pero hindi ako naniniwala doon. Dahil alam kong hindi ka isang masamang tao at lalong hindi ka isang halimaw. Lahat sila sinasabi nilang isa kang aswang o mangkukulang, pero sinasabi lang nila yon para paghiwalayin tayong dalawa. Alejandro, kung totoo magbuhay ka, puntahan mo ako dito. Nandito na ako, mahal ko. Alejandro, buhay ka! Nagbalik ako para sa'yo. Pero paano nakaakyat ka dito sa kwarto ko at saka paano ka nabuhay ulit? Mahalaga pa ba yun sa'yo, Consuelo? Hindi ba dapat maging masaya ka na lang kasi nagbalik na ako? Masaya akong nagbalik ka ng buhay, Alejandro. Pero syempre marami din akong katanungan. Sandali, bakit ganyan ang iyong itsura? Ano bang masama sa aking itsura, mahal ko? Ang mga mata mo, parang hindi tao. Parang mata ng pusa. Alejandro, umamin ka nga sa akin. Totoo ba ang mga ibinibintang nila sa'yo? Ang alin? Ang mamamatay tao ako? Ang mangkukulam ako? Ang pagiging halimaw ko? O ang pagiging pilibustero ko? Lahat. Sige, mahal ko.
Aaminin ko sa'yo. Maliban sa pagiging pilibustero, lahat ng ibinibintang nila sa akin ay pawang totoo. Ano? Kung ganon, isa ka talagang mamamatay tao, mangkukulam, halimaw. Ang sabi mo sa akin noon, mamahalin mo ko kung sino man ako. Hindi ikaw si Alejandro. Hindi ikaw ang lalaking iniibig ko. Ako to, Consuelo. Maniwala ka sa akin. At nagbalik ako para sama na kita. Alis na tayo dito. Magsisimula tayo ng bagong buhay. Malayo sa mga tao. Hindi ako sasama sa'yo. Akala ko ba iniibig mo ko? Nangako ka sa akin na magsasama tayong dalawa hanggang sa uli. Ipinangako ko yun sa totoong Alejandro. Hindi sa isang huwad na tulad mo. Ang inibig mo ay ang huwad na Alejandro. Ako ang totoong Alejandro. Ang tunay na Alejandro. Hindi mabait tulad ng inaakala mo. Ang tunay na Alejandro ay isang berbalang. Diyos ko, ano itong aking nakikita? Tinutubuan ka ng pakpak ng tulad na sa isang paniki. Isa kang halimaw. Totoo ngang isa kang aswang. Isa nga akong berbalang! At sasama ka na lang sa akin! Paano kung totoo ang isang halimaw si Alejandro? Siguradong babalik siya para kay Consuelo. Hindi maaari. Hindi ako papayag na makuha niya sa akin ang anak ko. Bukas na bukas ay alis na kami ng Santa Catalina. Consuelo! Anak ko! May nangyayaring masama sa anak ko sa loob ng kanyang kwarto! Consuelo! Ay, balik mo sa akin ang anak ko! Consuelo! Ang anak ko! Consuelo! Simula noon na po, hindi na nakita pa si Consuelo sa buong Santa Catalina. Ganon po ba, Lola? Ano kaya ang ginawa ng halimaw kay Consuelo? Walang nakakaalam kung anong nangyari kay Consuelo pagkatapos nun. Wala na ring naging balita sa berbalang na si Alejandro. Muling natahimik na ang buong Santa Catalina pagkawala nila. Baka naman kinain at pinatay ni Alejandro ang girlfriend niya. Hindi gagawin ni Alejandro yon kasi feeling ko minahal niya naman talaga si Consuelo. At kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya sasaktan. Ano ulit tawag kay Alejandro? Berbalang? Kapag ang halimaw gutom, wala yang pinipili. Kahit kaibigan o girlfriend pa niya yun. Kakainin niya talaga yun. Ang importante lang naman sa mga yan, magkalaman ng sikmura nila. Lola, saan po niyo nakuha yung kwento ni na Consuelo at Alejandro? Sa lolo Pepe ko, apo. Ang kwento niya sa akin, nagsisilbi daw siya bilang katulong sa pamilya ni Consuelo. Ikinuwento niya noon sa akin ang lahat tungkol kina Consuelo at Alejandro bago siya mamatay. Pero totoo kayang may aswang o berbalang? Nako, hindi totoo yan, Carla. Imagination lang yan ng mga matatanda noon. Kayo, Lola Pining, naniniwala po ba kayong may berbalang? Nakakita na po ba kayo ng ganun? Aaminin kong hindi pa ako nakakakita ng berbalang o kahit aswang. Pero naniniwala ako. Alam kong hindi nagsisinungaling si Lolo Pepe. Paano kung totoo nga ang berbalang? Ano gagawin mo, Creston, kung magpakita siya sa'yo isang araw? Di totropahin ko. Kwentong baryo lang naman yung tungkol sa aswang at berbalang . Wala pang nagpapatunay na meron ng ganyang klase ng mga nilalang. Ay, bahala ka, apo. Kung ayaw mong maniwala sa aswang o sa berbalang. Pero pinapayo ko sa'yo na palagi kang mag-iingat. Mga apo, ang mundo'y napaka-misteryoso. Hindi natin masabi
na baka yung inaakala nating kwento ay siya palang tunay. Tol! Tanggap ako! Talaga, Creston? Wow! Congrats! Sino nag-interview sa'yo? Si Miss Delia. Dapat sana yung boss nila. Si Alexander Pereira yata yung pangalan nun, kaso papunta pa lang daw sa office, kaya ayun. Siya nag-interview sa akin. Tapos sabi niya, ayusin ko na raw ang requirements ko kasi tanggap na raw ako. Tapos, sa security department daw ako ilalagay. Buti ka pa. Ako kaya, makakapasa kaya ako sa interview? Ano ka ba? Makakapasa ka, syempre. Mas matalino at mas confident ka kaya sa akin. Kaya mo yan, tol. Miss Carla Jasmine de la Rosa? Yes, ma'am. You're next. Okay po. Wish me luck, Creston. Go, Carla. Kaya mo yan. Good morning, ma'am. Good morning din. Anyway, si Mr. Pereira ang mag-i-interview sa'yo. Ito ang opisina niya. Boss, nandito na po yung isang applicant. Let her in. Pasok ka na, Miss De La Rosa. Good luck. Salamat po ulit, ma'am. Miss De La Rosa, have a... Consuelo. Good morning, sir. I'm Carla Jasmine de la Rosa, applying for hostess for premium services. Have a seat. Sir? Pasensya ka na. May naalala lang kasi ako. Anyway, I'm Alexander Pereira, General Manager of Lesolel Resorts and Casino. So, you're applying for hostess for premium services? Yes, sir. Anyway, pinabasa ko kanina yung resume ng isang applicant na tinanggap ni Miss Delia. Pareho kayo ng address and contact details. Brother ko po yon, si Creston de la Rosa. We're fraternal twins. Oh, I see. Sir? Again, I'm sorry. Di lang kasi ako makapaniwala na kamukha mo si Consuelo. May I know kung sino po si Consuelo, sir? Long-time friend. Anyway, let's start with the interview. Good luck. Buti naman at pumasa ka sa interview kay Mr. Pereira. Ano ba ang mga tinanong niya sa'yo? Simple lang yung mga tanong niya sa akin. Introduce yourself, why should we hire you, what is your expected salary. Nakalimutan ko na nga yung iba eh. Basta simple lang. Then sinabi niya sa akin na hawak pala niya ang gaming department, so siya pala yung magiging pinaka-boss namin. Masaya ako at pareho pa tayo na nakapasa sa interview natin. Biruin mo, iisang kumpanya lang tayo magtatrabaho. Pero alam mo, Creston, medyo creepy lang yung dating ni Sir Alexander sa akin. Paano creepy? Mukha bang sex offender? Hindi naman siya mukhang sex offender, no? Pero may something sa kanya. Nung tumitig ako sa mga mata niya, tumaas lahat ng balahibo sa katawan ko. Alam mo yun, parang hindi siya tao. Kung di siya tao, ano siya, hayop? Tapos, sabi niya pa sa akin, kamukhang-kamukha ko raw yung long-lost friend yung Consuelo yung pangalan. Naalala ko tuloy yung kwento sa atin ni Lola tungkol kina Consuelo at Alejandro. Hala, oo nga. Baka isang berbalang pala yung boss mo. Naku, masyadong pogi yun para maging isang berbalang. Uy, namumulapis ngi mo ha. Umamin ka nga sa akin. Type mo yung boss mo, no? Oo, pogi. Sinong kamukhang artista? Para siyang si Gerald Anderson dun sa movie na Halik sa Hangin. Ganon kaangas at kamisteryoso. Basta, ang pogi ni Sir Alexander Pereira. Lasya, baka mabalitaan ko na lang na isang araw. Jowa mo na pala yung boss mo, ha? Naku, hindi ako umaasa, Creston, no? Feeling ko may girlfriend o asawa na yun. At saka, wala pa sa plano ko yan. Career muna bago lande, no? Bigat naman itong isang to. Magpahinga ka naman uling. Tama na tong 7 bangkay na dinala mo sa akin. Pagkakasya ko na to sa loob na 1 linggo. Salamat to. Buti na lang talaga at marami mga patay ang hindi kiniklaim sa punerarya ang pinagtatrabahuhan ko.
Kaya tuloy-tuloy pa rin po supply ko sa inyo. Nagpapasalamat nga ako at nakilala kita, Manuling. Sabi ko naman po sa inyo, sir, mapagkakatiwalaan niyo po ako. Sa loob ng 30 taon nating magkakilala, ni minsan, hindi lumabas ang sikreto niyo sa akin. Tinulungan ko pa po kayong magkaroon ng bagong identity. Kaya nga malaki ang utang na loob ko sa'yo. Sir, malaki din po ang utang na loob ko sa inyo. Kasi kayo ang tumulong sa akin para mapagtapos ko ng kolehiyo ang 7 kong mga anak. At saka sa loob po ng 30 taon, naging maayos ang buhay ng pamilya ko dahil sa inyo. Siya nga po pala, bago ko umalis ibibigay ko na sa inyo tong mga preservative para sa bangkay ng nobya nyo. Sige. Ilapag mo na lang dyan sa katabing mesa. Siya nga pala, Manuling. Matanong ko lang naniniwala ka ba sa reincarnation? Nakpo, hindi po ako naniniwala sa reincarnation. Bakit, sir? Mukhang na-reincarnate na si Consuelo. At nagkaharap kami kanina. Talaga po? Natatandaan po ba niya kayo? Siyempre hindi niya ako natatandaan. Iba ang kanyang pangalan, pinagmulan. Pero magkamukha sila ni Consuelo. Isa lang po ang ibig sabihin niyan, sir. Baka siya nga ang destiny ninyo. Baka nga nakatakda magkabalikan kaming dalawa. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya hayaan pang mawala sa akin, Manuling. Gagawin ko ang lahat para mapasa akin lamang si Carla Jasmine de la Rosa. Hi, Carla. Ikaw pala, Lester. Ang dami mong dalang leche flan Sino-sino ang pagbibigyan mo niyan? Actually, para sa'yo talaga to. Ha? Talaga? Para talaga sa akin? Naikwento mo kasi sa akin kahapon na mahilig ka sa leche flan, kaya ayun, binilang kita. Pero 6 na lianera to, Lester. Hindi ko mauubos to lahat. Di, i-share mo sa parents mo kay Creston. Baka gusto rin niya ng lola mo. Promise, masarap yan kasi si mama ang gumawa. Talaga? Naku, nakaka-excite naman. Salamat sa pa-leche flan mo, Lester, ha? Wala yun. Siya nga pala, anong oras ba ang uwi mo? 10 p.m. Ikaw? Ako, pareho pala tayo. 10 p.m. din ako Ano? Gusto mo? Sabay na tayong umuwi? Sure. Para naman hindi ako nag-iisa sa pag-uwi. Tapos na ang break time. Bakit nandito pa rin kayo? Sir Alex, naku, kayo po pala. Hindi namin kayo naramdaman na lumapit Ginulat mo naman kami, Sir Alex. Nakatayo na pala kayo sa likod namin. Nihintay na kayo ng mga supervisors ninyo. Carla, mauna na ako Sige, Lester. See you later. Sir Alex, pupunta na po ako sa station ko. Sandali, Carla. Bakit po, sir? Bakit? May problema ba? Sir, wala po. Sige po, aalis na ako. See you later, Carla. Nasaan na kaya si Lester? Ang sabi niya 10 p.m. yung out niya, 10:30 na. Kanina pa ako naghihintay dito sa sakayan. Carla! Sakay ka na sa akin. Ihatid na kita sa inyo. Salamat na lang po pero sasabay po ako kay Lester ngayon. Hindi ka ba niya na-inform? Pinag-overtime ko siya ngayon sa work niya. Seems okay to him, so hop in. Magko-commute na lang po ako, sir. Sumabay ka na sa akin. Don't worry, I don't bite. Sige po, sasabay na po ako sa inyo umuwi. Kanina ko pa napapansin na tahimik ka. O hindi ka komportableng kasama ko. Hindi naman po sa ganun, sir. Nahihiya lang po ako kasi boss ko po kayo. Pasensya na po kayo sa akin, sir.
Bakit parang may takot sa boses mo, Carla? May nakita ka ba sa akin na hindi ko alam? Actually, sir, kanina sa employees lounge, nung binigyan ako ng leche flan ni Lester, nakita ko po kanina na nagbago yung mga mata nyo from normal to cat-eyed. Cat-eyed? In a split second, yung mata nyo nag-appear na parang sa pusa. Ewan ko lang kung namamalikmata lang ako o ano, sir, pero aaminin ko pang natakot ako. Namamalikmata ka lang, Carla. Siguro nga po. Pagpasensyahan nyo na ako, sir. Well, I understand. Marami ka kasing ginawa ngayong araw. Naghalo ang stress at pagod kaya namalikmata ka. Anyway, si Lester ba nanliligaw sa'yo? Opo, sir. Ang totoo niyan, matagal na po siyang nanliligaw sa akin. Balak mo ba siyang sagutin? Wala pa po akong desisyon tungkol dyan, sir. Say no to him. Huwag mo siyang sagutin. Bakit naman po, sir? Hindi siyang lalaking nararapat para sa'yo. You deserve someone better. At hindi si Lester yun. Ganun po ba? Oo. Kaya hanggat maaga pa lang, i-reject mo na siya, Carla. I know someone better kaysa kay Lester. Sino naman po? Ako, Carla. Ako. Gising ka pa pala, Creston. Hindi ako makatulog eh. Kaya eto, gumawa na lang ako ng midnight snack. Siya nga pala, sabihin mo kay Lester, masarap yung leche flan niya. Nagustuhan namin ni Lola kanina. Meron ka pang natirang food? Tinatamad na kasi akong magluto eh. Meron pa akong natitirang cashew ipepe dyan sa kaldero. Kasyo ano? Cashew ipepe? Italian pasta dish yun, Noy. Kahit i-google mo pa. Alam mo, yung pag-iisip mo talaga, masyadong... ewan ko ba sa'yo? Masyadong kang green-minded. Bakit naman kasi ganun yung pangalan ng pasta dish mo? Malay ko kung bakit gano'n ang tawag dun. Kumain ka na nga lang dyan. Tamang-tama pala itong natira mong pasta sa akin. Matagal na rin nanliligaw si Lester sa'yo, no? So, anong status niya sa puso mo? Ang totoo niyan, nagugustuhan ko na si Lester. Sweet siya, loving, understanding, at saka ramdam ko talaga na importante ako sa kanya. So, kailan mo siya sasagutin? May problema ako, Creston. Anong problema? Si Sir Alexander umamin na may gusto rin siya sa akin. Gusto niyang bastidin ko si Lester tapos siya yung sagutin ko. Hala, talaga? Sinabi ng boss natin? Ano naging reaksyon mo? Ito, magkahalong confusion at takot ang nararamdaman ko. Pero teka, sino ba talaga ang gusto mo? Si Lester o si Sir Alex? Siyempre si Lester, kaso tol, natatakot ako sa boss natin eh. Para bang may mangyayari sa akin oras na sinagot ko si Lester? Bakit? Pinagbabantaan ka ba niya? Hindi naman, pero sa tono ng panalitan niya sa akin kanina, parang hindi niya tatanggapin na nireject ko siya. Anong gagawin ko, Creston? Sige, sagutin mo na si Lester. Ako nang bahala sa boss natin. Gumawa man yun ng katarantaduan sa'yo, ako ang haharap sa kanya. Di baling mawalan ako ng trabaho, maging masaya ka lang sa buhay mo. Talaga, tol? Gagawin mo yun para sa akin? Oo naman! Para saan pang pagiging kambal nating dalawa kung hindi kita susuportahan, di ba? Ngayon lang tayo nagkasabay ng schedule, tol ah. Buti nga eh. Ayoko na kasing gumising ng sobrang aga para pumasok. Unlike ngayon, may makakasabay na ako sa pag-uwi mamaya. So ano? Nakita na ba kayo ni Lester? Hindi, pang umaga na kasi yung duty niya. Ewan ko ba, Creston, pero parang sinasadya ni Sir Alexander na hindi kami magkasabay ni Lester. Ang laki ba naman ng pagkagusto sa'yo ng boss natin? Talagang gagamitin niya ang power niya para mapatumba ang mga kalaban niya. Ang totoo niyan, Creston, nagbabalak na akong mag-resign sa trabaho. Ha? Talaga ba? Actually, idea yun ni Lester. Sabi lang niya sa akin, mag-resign na kaming pareho sa trabaho para hindi na maging hadlang si Sir Alexander sa amin. Ganun ba?
Hindi ko inaasahan yun Pero sige, ayos na rin na mag-resign ka dito para matahimik na ang mundo mo at hindi ka nag-aalala sa creepy nating boss. Ay. Tumulak. Lang. Ano nangyari sa'yo, Tol? Sino nag-message sa'yo? Blinak ko na tong si Sir Alexander sa main Facebook account ko eh. Pero nakakuha pa rin talaga siya ng way para makapag-message request sa akin. Ano ba sabi niya? May meeting daw kami sa isang restaurant mamayang 9 p.m. Gusto mo ba samahan kita? As if pwede mong gawin yun. Siyempre exclusive lang yun sa department namin. May importanteng sasabihin daw si Sir Alexander. Sige, Carla. Umattend ka dyan sa meeting na yan. Basta mag-iingat ka palagi, ha? Oo, Tol. Mag-iingat ako. Good evening. Saan dito yung... Good evening din po, Ma'am Carla. Kanina pa kayo hinihintay ni Sir Alexander Pereira. Come in. Dito po ang way. Salamat. Sir Alexander, nandito na po ang kadate ninyo. Kadate? Carla, maupo ka. Ang buong akala ko, sir, may meeting ang lahat ng hostess ng Les Soleil. Nope. Tayong dalawa lang ang may meeting. So, what food do you want? Huwag ka maiiya. Sagot ko ang lahat. Sir Alexander, I don't wanna be rude, but kung ginagawa niyo to para ligawan ako, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo. Wala po kayong pag-asa. Carla, what are you saying? Sir, sorry po talaga. Huwag po sanang magalit kayo sa akin pero hindi ko po kayo gusto. Alam ko pong mayaman kayo, gwapo. Marami pa po kayong babaeng makikita na higit pa sa akin. No, Carla. Ikaw lang. Ikaw lang ang babaeng para sa akin. Please, sir. Pwede naman po tayong maging magkaibigan eh. Pero yung sasabihin nating mamahalin kita ng higit pa sa kaibigan, it won't happen. Kasi, sir... Kasi may iba ka ng mahal. Sino? Si Lester? Yes, sir. At plano ko na po siyang... No, Carla. Hindi pwede. Sir... Akin ka lang, Consuelo. Akin ka lang, naintindihan mo. Akin ka lang! Okay, I get it. Yung long lost friend niyo, si Consuelo, ang sabi niyo, kamukhang kamukha ko siya. But I'm not her. Hindi po ako si Consuelo, sir. Mahal niyo lang ako kasi naaalala niyo lang sa akin si Consuelo, pero hindi niyo ako mahal bilang ako. Enough with this, Consuelo! Hindi ka maagaw sa akin ng kahit sinong lalaki! Sorry, sir, but I have to go! Hindi ka aalis! Oh my God! Oh my God! Kailangan ko na umalis! Umalik ka rito, Consuelo! 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 Diyos ko, hindi ako namamalik mata. Nakita kong nagbagong anyo ni Sir Alexander. Para siyang... Ang hirap i-explain. Basta nakakatakot yung itsura niya kanina. Sandali, kailangan kong matawagan si Creston. Kailangan niyong malaman yung tunay na katauhan ng boss namin. Bakit ngayon pa, Creston? Teka, magta-taxi na lang ako pauwi sa amin. Diyos ko. Bukas na bukas din magre-resign na ako sa trabaho ko. Iha, tulong naman. Bakit po, Manong? Ano pong problema? Saan ka ba pupunta? Baka naman pwedeng sumabay sa'yo. Naliligaw yata ako at masakit na ang mga boto-boto ko. Pasensya na po, Manong, pero iba ang ruta ko. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Bitiwan mo ko! May pampatulog yung panyong tinakip ko sa bibig mo. Matawagan ko nga ang aking amo. Asan ba? Hello, sir. Nasa akin na po ang kamukha ni Consuelo. Sige po. Dadaling ko na siya dyan sa mansyon. Hello? Creston? Lester, kasama ba si Carla ngayon? Hindi. Kagagaling ko lang sa birthday party ng pinsan ko eh.
Pauwi na ako sa bahay. Anong oras ba dapat uwi ni Carla? Ba yan? May meeting kasi ang buong department nila kaninang 9 PM eh. Mag-aalas 2 na ng madaling araw, wala pa yung kapatid ko. Naku, ganun ba? Baka naman nakiparty sa mga kasama niya. Alam ko kasi birthday ni Lisette ngayon eh. Sana nga nasa party lang siya. Sige, Lester. Bababa ko na to ah. Pasensya na sa istorbo. Bye. Mag-iingat ka sa biyahe mo pa uwi. Salamat pare. Bukas na lang ulit. Teka, ano? Diyos ko po! Halimaw! Halimaw! Dilim. Teka, nasan ba ako? Parang nasa sinaunang bahay ako ah. Ang baho naman nun. Saan nagkagaling ang amoy na yun? Parang nabubulok na bangkay. Ano bang lugar to? Nasaan ako? Eh, paano ako napunta dito? Ang baho! Hindi ko na kayang tiisin pa yung amoy. Magtatakip na ako ng ilong. Sandali. May mga painting na nakasabit. Painting ng isang lalaki. Mukhang sinauna ang kanyang suot. Panahon pa ng Kastila. Teka, yung lalaki sa painting parang si Sir Alexander. My God! Nasa bahay yata ako ng halimaw kong boss. Tama ka. Ako nga yan nasa painting. Sir Alexander! Kanina pa kayo nandyan? Kanina pa kita hinihintay na magkamalay. Sino ka ba talaga? Ano bang klaseng nilalang ka? Binibini. Ako si Alejandro Luciano Pereira y Magsangkay. Ipinanganak ako noong Setyembre 2, 1745. Setyembre 2, September 2, 1745? Oh my God! Ibig sabihin, nasa 279 years old ka na? Oo, Consuelo. Mahigit 2 taong na ako. Isa akong immortal. Anong klaseng kalimaw nilalang ka? Isa akong berbalang. Berbalang? Anong berbalang? Ngayon ko lang narinig yan. Teka, bakit ang baho ng paligid? Anong meron? Kaya mabaho dahil sa mga pagkain kong nakaimbak sa basement. Pagkain? Bakit? Ano ba kinakain mo? Bangkay? Oo, bangkay. Nabubulok na bangkay. Anyway, kaya kita dinala dito dahil may ipapakita ko sa'yo. Halika. Diyos ko po! May bangkay ng babaeng nakaupo sa throne chair. Siya si Consuelo. Ang babaeng kaisa-isa kong binahal. Preserve ko siya kasi ayokong mawala siya sa akin. Carla, alam kong isa kang reincarnation ni Consuelo. Hindi ako si Consuelo! Hindi! Sandali, bakit nandito yung bangkay niya kung siya yung kaisa-isang babaeng minahal mo? Pinatay mo ba siya? Hindi ko siya pinatay. Pero nagpakamatay siya. Nagpakamatay? Noong araw na binitay ako, taong 1894, muli ako nabuhay at dinalaw ko si Consuelo para ayaing sumama siya sa akin. Pero nalaman niyang isa akong berbalang. Hindi niya matanggap yun at gusto niya makipaghiwalay sa akin. Hindi ko naman yun tinanggap kaya kinidnap ko siya. Dinala ko siya rito. Pero lalong hindi niya ako tinanggap. Nakiusap ako. Nagmakaawa na. Inumin niya ang aking dugo para maging isa na siyang ganap na berbalang at magsama na kami ng habang buhay. Pero mas piniling niya magpakamatay. Natagpuan ko na lamang siyang
Nakabigti dito mismo sa kwartong kinalalagyan ko sa kanya. Sir Alexander, Alejandro, nakikiusap ako. Pakawalan mo na ako. Para ano? Para sumama ka kay Lester? Oo, kasi siyang mahal ko. Hindi mo na makakasama pa si Lester. At bakit naman? Lumingon ka! Tumingin ka sa mesang nasa tabi ng bintana na nasisinagan ng liwanag ng buwan. Oh my God! Chap-chap na katawan ng tao. Teka. Ah! Oh my God! Oh my God! Lester! Lester! Ah! Pinatay ko na si Lester para hindi na siya maging hadlang sa atin. Lumayo ka sa akin, Alejandro! Demonyo ka! Kahit kailan hindi ako magmamahal ng isang taong tulad mo! Ah! Manahimik ka, Consuelo! Ilang beses ko magsasabihin sa'yo na hindi ako si Consuelo! Kaya pakawalan mo na ako sa ngalan ng Panginoon! Hindi kita pakakawalan! Sa pagkakataong ito, gagawin na kitang isang berbalang na tulad ko! Hindi na talaga ako mapakali. Ramdam na ramdam ko nasa panganib si Carla ngayon, lalo pat nagsinungaling si Sir Alex sa kanya. Nakausap ko yung mga kasama niyang hostess sa premium services. Wala naman daw silang meeting ngayon. Hindi ko ipagpasa, walang bahala to. Hihingi na ako ng tulong sa mga pulis para mahanap ng kakambal ko. Huwag ka mag-alala, Carla. Masasanay ka din sa amoy. At kapag isa ka ng berbalang, hanap-hanapin mo na yung amoy ng nabubulok na bangkay. Kadiri! Ganito talaga kaming mga berbalang. Hindi kami kumakain ng sariwang karne. Mga aswag lang ako kumakain ng sariwa. At kahit na nabubulok na karne ang hiling ng berbalang, mas malakas kami kaysa sa mga aswang. Malapit na, Consuelo. Hindi matatapos ang araw na to. At isa ka ng ganap na berbalang na tulad ko. Hindi mangyayari yan, Alejandro. Huwag ka na nga magmatigas pa, Consuelo. Hindi ka makakawala kasi nakakadena ang buong katawan mo. Ito ang nakatakda sa atin. Ito ang kapalaran mo, Consuelo. Ang mapangasawa ko. Hindi ko hahangarin na mapangasawang isang tulad mong halimaw. Anong gagawin mo sa akin? Lumayo kang halimaw ka! Huwag mo ubusin ang pasensya ko. Magiging berbalang ka ngayong gabi. Anong gagawin mo dyan sa chalice na yan? Sandali! Ayan. Maagos na ang aking dugo sa kalis na hawak ko. Ito ang iinumin mo para maging katulad na kita. Pakiusap, Alejandro. Ayoko maging berbalang. Pakiusap. Inumin mo na! Hindi! 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 Kapag hindi mo ininom to, papatayin kita! Tama na! Tulong! Diyos ko, maawa ka sa akin! Tulungan mo ako! Ibukan mo ang bibig mo! Ibukan mo ang bibig mo! Sir Alexander! Manaling! Anong ginagawa mo rito? Pasensya na po kayo, sir, pero tinatapos ko ng pag-aasik nyo ng lagim. Maaaring immortal ka. Pero alam kong kahinaan yung mga berbalang. Ang pilak na palasok ipapana ako sa puso mo. May epekto na ang pilak sa katawan mo, sir. Mamamatay ka na. Bakit mo ginawa sa akin to, Manaling? Naging mabuti ako sa'yo. Naging mabuti ako sa pamilya mo. Opo,
Naging mabuti po kayo sa akin at sa pamilya ko. Pero hindi na kaya ng konsensya ko yung mga ginagawa nyo. Ilang beses na akong pumatay ng tao para sa inyo. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Manuling! Manuling! Carla, huwag ka na masyadong gumalaw. Kakalasin ko ng kadena. Ayan! Ayan, malaya ka na. Salamat po, Manong. Sige na. Tumakas ka na. Ako na ang bahala dito. Bumalik ka rito, Consuelo! 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 Carla! Carla! Creston! Kasama ko na ang mga pulis. Kanina pa kami naghahanap sa iyo eh. Ano ba nangyari ha? Saan ka ba nanggaling at ganyan ang itsura mo? Saka, bakit... Bakit amoy bangkay ka? Kinidnap ako ni Alejandro Luciano Pereira. Yung berbalang sa kwento ni Lola. Ha? Berbalang? Talaga ba, Carla? Akala ko si Sir Alexander... Isang nilalang lang sila ni Alejandro Luciano Pereira at Alexander Pereira. Pero huwag ka nang mag-alala, Tol. Patay na si Alejandro. Hindi na siya manggugulo pa. Tapos na yung paghasik niya ng lagim.